Blessed Sunday, Life Giver Church! Merry Christmas po! Yay! We are now down to the last 4 Sundays of 2025. Let's lift our voices with gladness, and may our worship today be a joyful response to our Savior Jesus Christ, the one who is and is to come. Amen! Let's clap our hands to the Lord! Let
as we continue in worship, let us remember the heart of the season. We are celebrating because a child was born. Amen? Holy, set apart, the very Son of God. And in heaven, the angels never stop worshiping Him, declaring day and night, holy, holy, holy. So today, let's join that unending song as one church, as one family. Let's lift our voices and sing the song of heaven to our Lord Jesus Christ. He who, as Ephesians 1:21 declares, is far above all rule and authority, all power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. Amen? So, why don't you lift up your hands and utter a worship? Come on, open your mouth, church. Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions.
Lord, we cry out to you. Lord, we cry out to you. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, we cry, holy, holy, we cry, holy, holy is the Lamb. Lord, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry out to you. Holy, holy, Come on, let's lift our voices. We cry to you, Lord. You are holy, holy. No one else like you, Jesus. You deserve all our praises and the honor and the glory, Lord. Come on, church, open your mouth, lift your hands up. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We give you back all the praise. Hallelujah, the King of Kings. Hallelujah, the Lord of Lords. Hallelujah. We praise you, Jesus. We give back all the glory and honor. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen.
Good afternoon, Life Giver family. Ako po si Mark Dave Ong. Nais ko po i-share ang aking life-giving story. Kinagisnan ko po ang magulong pamilya dahil laging nag-aaway si mama at papa. Di ko rin po kasi masisi si mama kasi siya lang po ang bumubuhay sa amin 6 na magkakapatid. Kaya sa pagod niya, pinapatulan niya si Papa at kami rin po ay nagkukulit kaya napapagalitan at nasasaktan kami. Naawa po ako sa mama ko. Paano niya kami binubuhay? Pinagsasabay niya ang pagtitinda at pagmamanicure para kumita ng pera at para may pangtustos sa amin. In-invite po kami ng aking tita at tito dito sa Life Giver kasama ang aking mama at mga kapatid. Praise God po dahil yung dating magulong pamilya ay unting-unting pong binabago ni Lord. Si mama na dating mainitin ng ulo at laging galit ay pinalitan ng masayahin mama. Nakikita ko rin po yung love ni mama sa pagsiserve bilang usher at ako rin po ay naging party ng worship team. Habang ako naman po at ang aking mga kapatid ay lumalago sa Life for Kid Church. Dito ko na din po natutunan magbalik ng blessing ng Lord through tuwing may kita kami sa pagtitinda. Ako po, kasama ng aking mga kapatid, ay may iniipon coin bank para sa Life for Kid Church natin sa 5th floor na malapit na namin mapuno. Praise God! Dahil po dito, napakabuti po ng Lord dahil hindi po kami pinapabayaan sa araw-araw. Nabuhay namin araw-araw po. Kaming may pagkain at baon sa school. At nagte-thank you din po ako sa lahat ng nagsusupport sa amin pagtitinda kami dito sa church. Kasi alam ko po, kayo po ginagamit ng Lord para sa amin. At sa isa pa po, si Papa na mahirap may sama sa gawain ng Lord ay nakasama na sa isa sa ating mga gawain. Alam ko na marami pang plano si Lord sa amin at sa marami pang plano si Lord sa Kanya at sa aming pamilya. Kaya thank you, Lord. Life Giver from, lagi lang po tayo umasa kay Lord, mag-pray at magpatuloy mag-serve. Dahil ang laman po ng puso natin, maging bata man o matanda, ay laging kita at pakikinggan ng Lord. Ako po si Mark Dave Ong and I am Life Giver. Let's give. Honor Him. We can open our lips and hearts at sabihin natin sa Panginoon, Lord, we love you, we praise you. Come on, come on. We love you, Lord, we praise you. We magnify you, Lord. We give you the highest adoration and glory. You deserve all the praises, the admiration, Lord God. From your people, from our lips comes praises and glory to God who deserve to be honored and praised. Today, Lord, we come to you with an open heart. We just open our heart, Lord God.
and minister to us. Minister, Lord God. And touch us with the word. I hope that the word will truly rebuke, encourage, uplift us, Lord God, and make us, Lord, the best version of the best version of Jesus in the world. The world need, Lord God, the picture of Jesus. At ang aming mundo ay nangangailangan ng larawan ng Panginoon. Through us, Lord God, your children. Sa aming paglapit, with a humble heart, we are willing, Lord God, that the heart will be pierced, matutusok, at magagamot ng iyong salita. And today, Lord God, we rebuke every evil, foul, demonic spirits and allowing the Holy Spirit to preside, Lord God. At siya mag-preside sa amin at mag-preach ng mga salita mo, magbibigay ng buhay, and will lead us to complete victory. In Jesus' name, we love you, we thank you, and everybody say Amen. Sabi mga sa katabi mo, sagot ko na merienda mo, kapatid. Totoo yan, ha? Okay. Hintayin natin sila, nagkakwentuhan pa eh. The title of my word is, Thou shalt not steal. So God stand against corruption in every generation. Ang text natin, madaling tandaan, 2015 of Exodus. Ganda ng jacket ko, no? No? Pwede kayong bumili. Okay. Kaya ako sinuot. Ganda niya, no? Tsaka ito, may kumakamot sa likod mo, tapos nilalagyan ka ng pulbos pag pinagpapawisan ka. Okay? Saan to available? Nasa lobby. Tama. Lobby, no? Lobby. Okay? Okay. Pre-order pwede rin. Tama. At ang nakakatuwa, meron na tayong planner. Mamaya ipopost natin. Tama ba? Okay, very good. So, ang topic natin, you shall not steal. God stand against corruption in every generation. At nakakatuwa, sabagat 4 na letter lang po ang lumabas doon sa particular verse from Exodus 20:15. Sabi, thou shalt not steal. Thou shalt not steal. Ayan. Ibinigay ito kay Moses 1,400 years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay binigay nung panahon na sila po ay naglanding sa Mount Sinai galing ng Egypt. Ayan. So ibinigay na ang 10 Commandments. Binigay sa Mount Sinai, hindi naman ito kataasan. Ito'y bahagi ng Saudi Arabia na ngayon ay hindi natin mapupuntahan. At yun na nga, i-deliver yung 10 utos. Kasi remember na ang bansang Israel, bagamat hindi pa sila bansa noon, ay ang lumulubong population sa Egypt. At nung lumabas sila, siguro approximately around 3 million souls were completely delivered out of the hands of the Pharaoh. Okay? At nung panahon inilatag na to sa Sinai, hindi to sa Israel, hindi to sa Palestine nilatag, dito sa Sinai. Okay? At nagpapahiwatig na kung sa lugar ng Sinai, ito ay nagre-represent hindi lang ng bansang Israel, kundi ng buong mundo. Okay? Okay? Bagamat directly binibigay sa kanilang bansa. Bilang malayang alipin sila for ilang years, 400 years na pagkakaalipin, pinalaya sila ng Panginoon, giving them a new identity, bagong structure, at binigyan siya ng national laws na ito ang mag-shape ng kanilang buhay bilang mga covenant people. Sila po ay tao ng tipan. Ayan. Tao ng tipan, covenant people. Okay? At nung ibinigay ang 10 Commandments kasama ng mga thunder, kulog, kidlat, usok, kasama ang lindol, pero hindi kalamidad. Pagpapatunay na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nitong yung mga physical manifestations na ito. At si Moses ay nagre-represent bilang mediator ng Panginoon sa kanyang bansa at ang bansa niya sa Panginoon. Na isang picture din ng ating Panginoon Jesucristo nung panahon sa lumang tipan. Okay? Nakakatakot ang scenery. Manginginig ka sa takot at kung may problema ka at kasalanan ka, you need to repent before you approach the Lord. Hindi para takutin ka lang,
kundi para talaga sabihin, seryoso ang Diyos sa pakikipag-deal niya sa tao. Okay? At ayun na nga yung binigay, you shall not steal. Sa Tagalog, huwag kang mambabakal. Yun ang Tagalog po. Tama ba? Hindi, no? Hindi. Huwag kang magnanakaw. Oo. Okay? So yun, you shall not steal. At ito ay hindi lang po utos kasi will be their identity before God eh. But the law, thou shall not steal, represents a holy, just God who wants His people to, behave orderly and to behave properly with discipline. A nation who love the Lord and a nation who adhere holiness. Ibig sabihin, seryoso yung bansa. Eto ako, sinasabi niyang gano'n. Sapagkat pag sinabing 10 Commandments, thou shall not steal, ang sinasabi niya gano'n, slave kayo ngayon malaya na kayo. So ang pagbibigay ng batas ay hindi para, ano ba to? Batas, utos, utos, utos. Daming utos, alipin ba kami? No, yung law ay hindi nagsaserve bilang slavery, kundi yung law ay nagsaserve bilang freedom o kalayaan. Malaya ako na maging maayos. Tama po ba? Okay? At sila ay galing sa Egyptian oppression paninikil, pagsakal, di ba? Oppression, pang-iipit. Ang Egypt ay simbolo ng forced labor. Sila ay mga cruel na mga oppressors, mga cruel na mga employers. At ipinakita na ng Panginoon na ang context nitong thou shall not steal ay pagpapakita ng isang maayos na pakikipagdeal ng tao sa kapwa niya tao, pero ito ay tungkol din sa Diyos. Mamaya papaliwanag ko yan. Okay? So it's a systematic stealing of when you say, thou shall not steal, probably we're not just referring to money or any resources that can be stolen, but it is all about dignity and the holiness of God and the dignity of men. Huy, hello, sadali lang. Gumalang tayo. Hindi akin ito. Hindi yan iyo. Yan ang sinasabi niya. At hindi pwedeng tao lang o particular na individual o family lang ang madadamay dito. Probably ang sinasabi ng Panginoon sa kanila na madadamay ang inyong ekonomiya. Hindi pwede ang bansa ay nagnanakawan. Okay? So yun. Puri ng Panginoon. Pangalawa, anong purpose ng Ten Commandments, particularly itong ating pinag-uusapan? Ang sinasabi ng Panginoon, ang purpose nito ay personal property. Ang sinasabi niya, please, galangin po niyo yung property ko. Pinagpaguran ko po ito, may resources ako, baka po pwede respetohin niyo. Huwag niyong sunggaban, huwag niyong kainin, huwag niyong nakaawin. Yun ang sinasabi niya. So this is about personal property. Ibig sabihin, kung hindi mo ako nanakawan, magsisikay ako, pagagandahin ko ang buhay ko. Pero hindi lang ako ang gaganda ang buhay. Gusto ko rin kitang tulungan. Baka sakaling may misfortune ka sa buhay. And makatulong ako sa iyo. So hindi para inggitin ka na lumalaki ang pera ko, tumataas ang aking, ang aking dignidad sa laki ng aking kayamanan at para mamaga ang inyong mga dila sa inggit. Walang ganong intensyon. Ang sinasabi lang nito is, ito yung property ko, baka mapalaki ko, matulungan kita. Nakuha nyo? Pangalawa, when you say the purpose of thou shall not steal is about justice and fairness, may hustisya. Hanggang dito ka lang. At kung mag-e-extend ako sa iyo, hanggang dito ako. At hindi rin kita sasagasaan. So it's about justice, hustisya. Ibig sabihin, binibigyan ng bawat isa ng karapatang umunlad. At binibigyan ng bawat isa na tumulong. Pero may restriction. May perimeter fence na nagbibigay ng protection sa bawat isa. Okay? Ano yung fair? Ang ganda nun kung meron nun. Pangatlo, human dignity. Sabihin, yung isa na inspired magtrabaho ay pwede pang kumita pa. At yung ayaw, siyempre, walang dignidad sa kahirapan. At ang sinasabi niyo ganun, taas mo yung dignidad mo, magtrabaho ka, at makaaasa ka na walang magnanakaw. Yun. It's about human dignity. Pero higit sa lahat, it's about community stability. So hindi lang ako, kung gaganda ang buhay ko, gaganda ang buhay nyo, gaganda yung buhay ng katabi mo, tinan mo yung katabi mo, di ba? Pag gumanda ang buhay niyan, hello? Gaganda ba ang buhay niyan, yung katabi mo? Makakaasa ka na hindi ka na niya uutangan. Tama ba ba? Di ba?
Di ba? Huwag na niya ako tulungan. Huwag na lang niya ako utangan. Malaking tulong na yun. Tama po ba? Hindi yung nakaabang yung tao na may pera ka ba dyan? Hindi. Ang sinasabi niya gano'n, nagkakaroon ng community stability. Nalilesen ang dami ng mahirap. Tandaan natin, kapag mahirap ka, wala namang dignidad sa kahirapan eh. Tama ba? At ang sinasabi ng Panginoon, iki pa, kaya mo pa yan. Bumangon ka, magsipag ka. As a matter of fact, ang sabi ni Pablo na hindi pinapakain ang tamad. Tandaan natin, gaya ng sinabi ko, Manny Santiago chapter 1 verse 1, kung sino pa yung tamad, yun ang malakas kumain. Tama po ba? Kasi wala silang ginagawa eh. Okay? Amen? Are you okay? So sa broader sense, when you say, thou shall not kill, thou shall not kill, thou shall not steal, hindi lang siya pagnakaw ng pitaka. Sakop nito ang kidnapping. Considered capital punishment o offense at punishment ang ibibigay sa kidnapping. So, huwag ka rin magkikidnap. Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga dishonest business practices. Katulad ng ang timbangan mo ay may daya. Tama ba yon? Ang mga babae sanay mandaya. Pag tinanong mo, ano ang timbang mo? Daya. Oo. Di wag na lang sumagot para wag masaktan. Pwede yun. Pero hindi natin tinutukoy yung timbang mo. Ang tinutukoy natin yung timbang ng merchandise. Kalahating kilo, pero 1/4 lang yung timbang. Ayaw ni Lord nun. That is also stealing. O kaya pwedeng overpricing or hoarding is also a form of stealing. At pagmamanipulate ng market is also stealing. Katulad ng hoarding nga ng mga particular na gamit, di ba, nauso na nga, nalaman natin na iipitin si onion, tapos palalakihin ang presyo. That is stealing. Ano pa? Corruption and bribery. Yan, stealing din yan. Yung nagte-take advantage ka sa iba for personal gain. Tama ba? Suhol. Hindi mo kasi malalakad yan abutin ng 3 linggo. Well, magagawa ng paraan yan kung 3 araw, bigay ka ng 2.5, di ba? O kaya abutan natin to, that is bribery. Ayun, doon tayo nagkakaproblema. That is also stealing. Ang mga ito ang nakakapangit ng ekonomiya o ng tao. Sino man. At higit sa lahat, meron pa isang klase ng stealing, and that is stealing from tithes and offerings. Pwede natin ituro ang gobyerno, nagnanakaw. Pwede natin ituro yung kapitbahay natin, nagnanakaw. Pero ang tanong, pwede natin ituro ang sarili natin, nakapagnakaw na ba ako? Amen? Do you rob God? Yes, I rob the Lord so much. I rob God, and He robbed me. We rob one another. Pag nanakaw ng ikapo ay isa rin uri ng pagnanakaw. Sapagkat may mga bagay na hindi din sa iyo. Tama ba yun? Kailangan, nung naging Christian tayo, malinaw sa atin kung ano yung atin at kung ano yung hindi atin. Ibig sabihin, ito yung mga sangkap at scope ng pagnanakaw. At hindi lang partikular na pitakan na nakuha o damit na kinuha. Hindi. Kaya lumalabas na ang thou shall not kill will be, still rather, ay lumalabas na identity ng mga tao. Pagkakilala, sino ka? Hindi po ako nagnanakaw. Ibig sabihin yung 10 Commandments ay nagre-reflect ng karakter ng ating Panginoon, nagpapakita na ang Diyos ay banal, siya ay matuwid, siya ay just, siya ay trustworthy. And so nakikipag-deal si Lord sa mga anak niyang banal, hindi nagnanakaw, mga anak niyang matuwid, at mga anak niyang katiwa-tiwala. Tama po ba? Ibig sabihin, pag naiwan mo yung pitaka mo dyan sa katabi mo, makakaasa ka, pagbalik mo, nandyan pa rin yan. Kung pwede nga mag-elevate tayo na kapag nga rin may pitaka kayo, walang laman, naiwan mo sa church. Pagbalik mo, may laman na siya. Ibang klaseng church ito. Bebo, nung pumunta ako, wala akong pamasahe. Ngayon may pamasahe na ako. Tapos meron pang 500 Noche Buena. Hindi natin alam, baka mabait yung katabi mo, tama ba? Ibig sabihin, identity mo yon. Ibig sabihin, when you say, thou shall not steal, this is not just an act, this is the reflection of God in us. It is reflecting the integrity of God sa kanyang mga anak.
Kaya, alika, birahin nga natin ito mabuti pag-usapan natin dito. Remember na ang batas ng Diyos, kasi usually narinig natin lahat na ang batas ng Diyos ay may kaukulang season o panahon lang. But remember na ang lahat ng batas ng Panginoon ay may mga timeless principles. Sabihin ng principle, mga aral, katuruan, kaalaman na maa-apply pa rin natin. Hindi na ako nagpapatay ng tupa ngayon, pero meron akong tupang pinapatay katulad ng aking sarili. So may principle yung mga law. So God's law is timeless. May mga timeless principle and idea na magagamit ko. Ang nakakagulat, yung 8th commandment, doon sa 10 commandments, na yung thou shall not kill, ay 4 na word lang. Isa-isahin nga na, di ba? 4 lang. Sige nga, paki-mention nga kung ano yung 4. Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. 3 na lang sa Tagalog, okay? Ibig sabihin, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tumutukoy ito sa personal sin. Pwede ko itong makumit bilang individual. Pwede. Pangalawa, pwede itong makumit ng marami. Sabay-sabay. Pangatlo, pwede ba din itong makumit ng pamahalaan na nagpapatakbo ng isang bansa? Pwede. At pang-apat, pwede ba itong maging system ng isang bansa o ng isang pamilya? The answer is yes. So, ibig sabihin, itong 4 words na ito ay pwedeng makumit ng isa o ng marami o ng pamahalaan o pwedeng maging sistema. So, stealing is not just taking someone's wallet. Ay, ninako yung pitaka ko. No. Stealing is taking anything God did not give. Ang pagnanakaw ay pagkuha ng bagay na hindi naman binigay sa iyo ng Diyos. So, ibig sabihin, originally, yung pagkakalatag ng law na ito ay hindi lang tungkol sa tao. Primarily, ito ay tungkol sa relasyon mo sa Diyos. Kaya ako hindi magnanakaw, anak ako ng Diyos. At hindi ko kukunin sa sinuman ang mga bagay na hindi binigay ng Diyos sa akin. So, meaning, tungkol to sa Diyos. Tama ba? Andiyan ba kayo? So ngayon, pag-usapan natin mabuti. Ano ito? Katulad nito, ito lumatag sa bansa natin. Isa-isahin natin ang latag ng problema natin. Pakita natin sa screen. O yan. Corruption in government agency. Sige nga, lahatin na natin. Ayan. Ayan. Bumulaga sa atin yan, huling SONA. Sabi ni Presidente, mahiya-hiya naman kayo. Ito lahat yun. Corruption government agencies, DPWH, isa lang yan, pero marami pa. Ghost projects, insertion. Nagulat tayo na, oh, ano yung insertion? Aba, malaki pala yung insertion. Under the table dealings, which is rampantly nangyayari sa atin. Every day, sa anumang transaksyon, hindi lang private at public o government. Misuse of public funds, unjust enrichment, betrayal of public trust. Mga ito ang nilalahukan ng pagnanakaw. So tanong, paano ito? Kung Christian ako, ginagawa ko ito. Ang problema, nakakatuwa, 3,000 na nakakaraan, nagsalita na ang Diyos. Advance. Ang sinasabi ng Panginoon, itong salita, 1,400 years before the birth of Christ, plus 2,000 mula ngayon. So probably around 3,500 years bago natin nagsalita ng Panginoon. Ganito ang pagkakatagalog. Sige, di ba? Anong sabi? Huwag kang, sabay-sabay nga, huwag kang magnanakaw. I have a question to all of you. Sagutin nyo ng tama. Ito to. Ilan dito kahit pa paano na-commit na itong 8 utos nung bata siya? Kahit pa paano. Hindi ko naman pinapataas ng kamay, umamin na. Pwede magtaas ng kamay. Sige po. Una na ako. Kasi nangungupit ako nung araw eh. Taas ang kamay. Sige po. Okay. Tingnan mo nga yung tabi mo. Ilan dito ang nakakupit na sa nanay? Sabi ng bata, hindi po ako nangupit sa nanay ko. Yung tatay ko po ang nangupit. Ilan dito ang
nakaw na ng mga gamit sa opisina. Wala na nagtaas. Ilan dito ang ninakaw niya mismo, yung opisina mismo, taas ang kamay. So nakapagnakaw tayo, tama po ba? Tama po ba? So mga tweet, wala ako ngayong karapatan husgahan ang gobyerno kasi nakumit ko rin naman yung nagawa nila. Tama po ba? Kaya lang, ang pagkakaiba lang, huli sila, ako hindi pa nahuhuli. Tama ba yan? Is that right? Tama ba? Pangalawa, ang pagkakaiba lang, yung kanila mali-maleta, ako konti lang. Tama ba? Pangatlo, yung kanila naka-CCTV, ikaw, wala pang CCTV noon. Tama po ba? Pero may CCTV si Lord. Tama po ba? I have a bad news. Wala kayong karapatang humatol sa sino man. Kasi bakit? Nakapagnakaw ka rin. Tama ba? Kaya lang, ang problema mo lang, konti lang iyo, kaya nagsisisi ka. Sana nilakihan mo na. Tama po ba? Tama po ba? Sumagot kayo dyan. So what is stealing according to the Bible? Mag-excursion tayo, tingnan natin mabuti yung laki at lawak ng pagnanakaw. Kasi ang goal naman natin ngayon is ma-internalize yung apat na letra, not apat na letra, but apat na words. Tapos mag-sink in sa heart namin, pagkatapos mag-decide tayo na mula ngayon, hindi na ako magnanakaw. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Una, what is stealing? Stealing is taking what is not yours. Una, ang pagnanakaw ay pagkuha ng bagay na hindi sa'yo. Theft. Kinuha mo yung hindi yun eh. Kinuha mo yung buhok ng kapitbahay mo, hindi mo sinuli. Hinira mo yung damit, hindi mo rin sinuli. Pero naman ang t-shirt, tapos hindi mo sinuli. Ilan dito ang nanghiram ng ballpen? Ako, ang dami ko ng ballpen. Hindi na nakabalik lahat. Ilan dito ang may collection ng umbrella na hindi mo na rin naisuli? Tumigil na yung ulan, hindi mo pa naititigil mangolekta ng umbrella. Pinakamarami natin nawawala umbrella. Nawawala sa atin ballpen. Tama po ba? Ilan dito ang nawala na ng ballpen? Taas sa kamay. Di ba nakakatawa? At least yun lang ang nawala sa'yo. Tama ba? So yan, sapagat stealing and taking what is not yours. So this includes corruption. This includes bribes, cheating, and fraud. Pangalawa, stealing is withholding what is due. Ang pagnanakaw ay meron kang wini-withhold, iniipit, na dapat mo nang i-release. Example, bigyan niyo ako ng sample na dapat mo nang i-release. Una, sige, come on, anyone? Ha? Pwede tight. So, wini-withhold mo. Ano pa? Come on, anyone? Ha? Puro lang kayo bulong dyan eh. Ha? Ayun lang, pwede. Pwede din. Oh, diba? Ano pa? Utang. Pwede ka nang magbayad. Ang hinihintay mo, kailan kaya kukunin ni Lord yung inutangan ko? Para pag nawala na siya, absuelto na ako. Ano pa? Sweldo. Tama ba? Dapat mo nang pasweldohan yung empleyado mo. Ayaw mo pang pasweldohan kasi wala naman ako nakikitang kailangan niya eh. Pero dapat mo nang sweldohan yung tao. May kausap pa ba ako rito? Meron kang wini-withhold. Meron kang iniipit. That is also pagnanakaw. James 5:4. Can we go to James 5:4? The wages you fail to pay. And so the people are crying out to God. Yung mga mayayaman na ang liit-liit magpasweldo, ang laki-laki ng kinikita, is also a form of nakaw. So sasabihin mo na, bakit umaalis ang mga Pilipino sa bansa natin, lumilipat na Croatia at ng Poland, ng Russia? Eh yung Russia nga, ang bilis magpasweldo, di ba? Russia eh. Ang talino ko, no? Ang bilis tuloy nila eh. Di ba? Napaka-pesant na bansa nung araw yan. 50 years ago. Oh no, not 50 years ago. 100 years ago. Di ba? Ibig sabihin, denying the people what they deserve, whether it's healthcare, whether bigyan mo dapat ang daan yung mga magsasaka, infrastructure,
kaya safety, dapat bigyan na ng hatol, bigyan na ng magandang hatol ng hustisya. 30 taon na yung kaso, ayaw pang i-release yung hatol. That is stealing. That is theft. Number 3, stealing is abusing power for personal gain. Sabihin, nung umupo ka na, inipit mo na yung budget. Tapos nung inipit mo yung budget, kinuha mo, nilagay mo sa bank account mo. Naku, hindi ko alam yan. Proverbs 29:4, sabi rin, a ruler who exacts gifts destroy the land. Ang isang namamahala, di ba, na inaabuso ang kanyang kapangyarihan, ay magsisira ng kanyang bansa. Stealing is creating system that drains national resources. Juggling of funds. Pagkuha ng isang particular na budget, example lang ito, di ba? PhilHealth, kunin ko, lagay ko dito. Kunwari, juggling, paglipat, pero pwedeng pag-alis. Sa bawat paglipat na ito, pasyente, tao, babae, lalaki, tatay at nanay, anak ang namamatay bawat araw. Dahil dinidrain mo yung national resources or treasury. Hindi ko maintindihan bakit ang mga Filipino ay naglalagay sa pamahalaan ng mga taong hindi maayos ang pagpapamilya, may record ng pagnanakaw na hanggang ngayon hindi natin masolve dahil nga bunga ng maling mga taong inilalagay natin. Kasi mali tayo. Tayo ang unang mali. Pag sinabi nila, alam mo, natukso yung aming leader, natukso yung aming boss, natukso yung tatay ko kasi nakakita siya ng pera. Hindi ho. Yung pera lang po ang nagpalitaw ng matagal na niyang tukso na nasa puso niya. Because money exposes what is really inside of you. Are you still with me? Kaya sa ating bansa, mayroong mga silent schemes, may BICOMs, may ghost projects, may mga hidden insertions, may mga lumalabas na ang pagnanakaw is not a political issue. Listen carefully. Pagnanakaw is not a political issue. Pagnanakaw is a moral and spiritual issue. It is a moral. Kasi mali ang politika natin. Hindi. Ang issue dito ay moral. Nawala na ang moral natin bilang mga tao ng Diyos, mga Filipino. Ba't ka napagnakaw? Christian, nakapagnakaw ka. Kasi natukso ko, hindi to tungkol sa tukso, tungkol to sa moral at tungkol sa spiritual. Na hindi na palakas ng salita ng ating Panginoon. Meron ba nakikinig sa akin? Gusto niyo bang ulitin natin ulit sa umpisa para makuha niyo? Okay na. So how do we make now Exodus 20:15 now in our generation today? How do I make this Exodus 20:15 alive today in our generation? How do I apply this? Since ang batas, the Bible, meron siyang law, meron siyang principle, tapos meron siyang timeless principle na hindi ko matatanggal at yun ang magiging guide sa akin. Una, you shall not steal, even if you have a position. Hindi, kaya ako nagnakaw kasi tumaas yung position ko, na-expose ako sa pera eh. Hindi. Dapat kahit tumaas yung position mo, dapat tungtong ang paa mo sa lupa. Kasi the more mas mataas ang position mo, the more mo kailangan gamitin ang pananalapi o anumang resources o anumang titulo na binigay sa'yo upang makapaglingkod sa tao. Title mo, power mo, dapat hindi nagbibigay ng permission para kunin mo yung available na bagay na hindi nakikita ng iba na pwede mong pitikin, sungkitin, at kunin. Kasi unang-una, hindi yun sa'yo. Ako ay tagapamahala lang. Ako ay distributor lang. Ako ay tagapamumudmud lang ng bagay na pinagkatiwala sa akin. Try to imagine kung sa system natin,
ilalagay natin, hindi ako magnanakaw. Anong klaseng bansa meron tayo? Anong klaseng pamilya ang meron ka? At anong klaseng business ang may tatayo mo kung ang primary rule mo na gagawin nyo? Hindi ako kukuha ng bagay na hindi akin. Are you still with me? Number 2, you shall not steal even if the system allows you to. Hindi, Bishop, ito ang patakaran eh. SOP na yan. Hindi ako magnanakaw kahit yung pa yung sinasabing dapat gawin. No. Kasi alam ko, babalik sa akin yan. Mayaman ako ngayon, pero bukas nakakulong na naman ako sa krami. Nakakulong na naman ako sa NBI. Nakakulong na ako sa munting lupa. Kailangan alam ko yung repercussion ng lahat ng gagawin ko, lalo na kung ginalaw ko ang isang bagay na hindi akin. May safety doon. Hindi yan akin. May seguridad doon. May pag-iingat doon. Pag lalo na nilagay ko yun sa puso't isip ko. Number 3, you shall not steal, letter C, even if no one is watching. Bakit? Kasi in the eyes of the Lord, lahat revealed eh. Yes, walang CCTV, walang nakakita nung kinuha ko. Di ba? Kahit na Lupin the Great ka na, ang galing-galing mo magnakaw, at wala nakakakita, hindi. Because God sees what the public never sees. Everything is laid bare before God. Lahat ay litaw. Lahat ay kita. Ibig sabihin, kaya ako hindi nakakapagnakaw, kasi alam ko may isa akong audience, nakita niya lahat. Kasi hindi siya natutulog. Alam ng Diyos. At hindi ko na kailangan kunin sa ibang tao ang kayang ibigay ng Diyos. Kasi lahat ng pwede kong nakawin at hininto ko, kayang ibigay na sa akin ng Diyos. Higit, siksik, liglig, umaapaw pa. Sa mga kapatid, yung moral obligation ko, hindi lang sa tao, kundi dapat palakasin ko yung moral obligation ko, lalo na sa Diyos, kasi nire-reflect ko yung gagawin niya sa aking buhay. Doon mag-uumpisa ang pagpapala. Andiyan ba kayo? Next, you shall not steal. How many are learning? Raise your hands, please. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayo magnanakaw. Tama ba yun? Ang sarap, tama ba? Purihin ng Panginoon. Next, you shall not steal even if everyone else is doing it. Bishop, lahat na nagnanakaw. Available. Ito na yung patakaran, ito na yung SOP. Lumalabas na yung corruption ngayon o nakawan is already a culture. But it is not only a culture, it is an act of rebellion, not only against God, but against humanity and against society. Tatlo ngayon ang obligasyon mo ngayon. Kaya nga yung iba may kaso ng plunder. Nakakalungkot. Ayaw natin nun. Habang nanonood tayo, ang sinasabi natin, Lord, salamat po, wala ako dun, hindi ako kasali dun. Yes, Lord, salamat po, nagugutom kami, konti lang ang budget namin, hinihingi namin yung konting budget, konti lang ang sweldo ng asawa ko, pray, pray, pray. Konting sweldo, maraming prayer, kain, walang corruption. Habang nanonood ka, saka mo sasabihin na, Lord, salamat, mas blessed ako sa... Ilan dito ang mas blessed kaysa sa kanila na may mali-maletang pera, taas ang kamay, di ba? Lord, salamat, wala ako doon. And last, you shall not steal because God will judge every hidden act. Huwag kang magnanakaw kasi huhukuman ng Diyos lahat ng nakatagong gawa o gawi. Kaya sabi na Ecclesiastes 12:14, God will bring every deed into action or into judgment, including every hidden thing. And last, you shall not steal because the truth, you shall not steal the truth by spreading lies. This is another stealing what is the truth and spreading the lies against a person. Minsan ganyan, ay talaga? Ano nangyari? Talaga, pumapatol tayo sa bawat kasinungalingan ng tao laban sa isang tao. At ang nakakalungkot, hindi man lang natin binigyan ng araw yung tao sa court para sabihin, taka muna, pakinggan nyo ako kasi hindi yan totoo. Pinaniwalaan natin na.
dapat kung may sinisiraan tao, kahit na ayaw mo nung tao, ang mga Pilipino, kahit na hindi niya alam kung ano yung kaso ng tao, pero dahil galit siya, ayaw niya ang karakas ng tao. Oo nga, mukha nga, sa itsura pala, parang ganyan na nga eh. No, we don't do that. We don't do that to our fellow men. Sandali lang. Dapat meron tayong sandali lang po. Mabigat yan. Unless mapatunayan. Delikado ba ang stealing? Yes. Ano ang danger ng stealing? Yes. Unang-una, pag tumuloy ang stealing at ang pagnanakaw at ang pamilya ay may gawi o ang tao ng pagnanakaw, walang exemption sa pagnanakaw. Bishop, nasa church tayo, wala na magnanakaw. Hindi ho nagagaranti ang lugar. Hindi ho nagagaranti ang atmosphere at hindi ho nagagaranti ang isang particular culture sa isang church, movement, opisina na hindi magnanakaw. Sabi ni Christ, you will always have the poor with you. Pero hindi lang poor, you will always have the thief, thieves. Thief and thieves with you. Even Jesus Christ, nung namatay siya, sino katabi niya? Tingin niyo, sino katabi niya? Isang congressman, isang senador? Isang pastor? Hindi. Ang katabi niya, dalawang magnanakaw. Nga pala, hindi ho sila magnanakaw. Sila po ay batikang mga magnanakaw. Na ang tanging paraan lang para mapahinto sila ay mamatay sa krus. Pagkakaiba lang, dalawang resulta. Yung isa naligtas, yung isa hindi. At yung isa, hanggang kamatayan, binabribe pa ang Panginoon. So stealing destroys. What is stealing? It destroys trust. Any person who continue to steal, sisirain ang pagtitiwala. The greatest resources you have in the world, the greatest asset that you have in the world is trust. Ang mapagkatiwalaan ka. Kaya nung bata ako, madaming chicks tumitingin sa akin. Sabi ko, ba't tingin po kayo ng tingin sa akin? Sabi niya, tumitingin kami, baka kasi may mawala dito. Hindi sa gwapo ko. Ang sakit na hindi mapagkatiwalaan. Darating na si Inday, iligpit nyo na lahat yan. Kahit wala kang pera, kahit wala kang galing, wala kang talent, wala kang resources. Pero kung mapagkakatiwalaan ka, lahat ng resources at saka talent at blessing, papasok sa iyo. Dapat mapagkakatiwalaan ka. Sa church ng Life Giver, nag-iwan ka ng cellphone, 3210. Balikan mo, andyan pa. Una, hindi nila, ano to? Number 2, it steals from the poor. Ibig sabihin, why stealing destroys people? Because it steals from the poor. The simple nakaw of 30 billion will be the death of many poor people. Hindi halata, walang statistics. Pero hindi mo alam, pananagutan mo kay Lord, pero parahil 3, 400 o 5,000 pasyente ang mamamatay. Walang court hearing, pero mananagot ang sino man na nagnakaw mula sa mga mahihirap. Ninanakaw mo ang pagkain, ninanakaw mo ang medicine, ninanakaw mo yung safety ng tao. Ninanakaw mo yung karangalan ng tao because it steals from the poor. The casualty of stealing is always the poor. Pag walang pagnanakaw, may gagaling. Pag walang nagnanakaw, merong may bahay. Kapag walang nagnanakaw, meron po tayong infrastructure. Pag walang nagnanakaw, lagi po tayong may control sa flood. Kapag walang nagnanakaw, safe ang sasakyan, safe ang bahay, safe ang pamilya, safe ang matatanda.
ang nakikinabang sa hindi pagnanakaw ay hindi ang kapitbahay mo, baka ikaw mismo ang makikinabang sa hindi mo pagnanakaw. It steals from the poor. Number 3, it curses the land. Nung nagnakaw si Achan in Judges, sabi ni Lord, patayin si Achan, isama ang family. Ang sagot nila, napaka-illogical pakinggan na, sandali, ba't papatayin, ba't hindi nila ikulong, o kaya i-rehab, o kaya i-pray over, o kaya, magkakaroon tayo ng revival night, tapos mag-life retreat tayo para isuka niya ang kasalanan. Sagot ni Lord sa kanya, patayin siya, patayin ang pamilya. Bakit? The land is cursed because of the evil act. Try to imagine it, the evil act of stealing curses the whole camp. Sabi niya, kaya kayo natalo. Pag hindi namatay si Achan, tuloy-tuloy yung talo. Kauumpisa niya palang pagpasok ng lupa, natalo niyo ang Jericho, yung AI, di ba? Vowels lang yun ah. Ang daling talunin. Yung Jericho, puro consonant. Hindi niyo nakuha. Ngayon ako nakakita ang bansa, puro vowels. Alam niyo ba yung vowels? Di ba? Walang sulian. Okay na. Para nasira ang pagkakakomedyante ko. O depende sa tao to. Okay. It curses the land. Pero pang-apat, pinakamabaksik. Bakit mahirap na may nakawan? Kasi it angers God, oh. It angers God. Siyempre galit si Lord. Tatanungin kita, paano ka pagpapalain? Galit si Lord. Hindi nagagalit si Lord, Bishop. Ang Diyos ay mapagmahal. 1 John 4:8. Kapatid, tama ka, ang Diyos ay mapagmahal. Pero nagagalit din ho siya. Ang nanay mo ba mapagmahal? Oo, pinagtapos ako ng pag-aaral. Oo, ang nanay ko, babambuhin ka nun. Dito. Mapagmahalo ang Diyos, oo, pero babambuhin ka ni Lord. At ang sagot niya, ba't mo ginawa yan? Pinahiya mo ako. It angers God. So I'll ask you this question. Sino sasagutin ni Lord kung galit sa iyo si Lord? Anong prayer ang sasabihin mo? Lord, nanalangin ako, bigyan mo ako ng pera. Lord, pagalingin mo ang biyanan ko. Pagalingin mo naman yung mga anak ko. Ang sagot ni Lord, may ginawa ka. Mananalangin ka sa akin, may ginawa ka. Itong masakit, hindi mo pa inaamin, tapos inaamin pa nung iba, yung ginawa mo. Mahirap makipag-deal sa Diyos na hindi kayo bati. Kapatid, makipagbati ka sa Diyos. Tama ba? Yung asawa mo nga, nakikipagbati ka sa takot eh. What more kay Lord? Ang hirap kaaway ng asawa. So, tanong, sinong asawa? Aba, hindi ko alam. Si babae ba o si lalaki? Basta, ang hirap. Matulog ka. Kasama ang nagagalit at naguhurimentadong asawa. Aba, makipagbati ka na, kapatid. May pumapalakpak. Galit sila. So, bakit? Ako nung araw, nung bata po ko, kasi kami, pinanganak ang tatay ko ng panahon ng gera. O bago mag-gera. Ang nanay ko pinanganak 1946 pagkatapos ng gera. Ako po ay pinanganak 25 taon bago ang gera. World War II itong pinag-usapan natin ha. So nung 25 years ago, dama pa namin yung gera. Kasi hindi naman ganito kaganda ang particular ang Maynila. Sapagkat nung panahon ng World War II, wasak po ang Maynila. Lahat ng bili ng mga magulang namin sa amin, huwag kang magnanakaw. Yan po bili. So 25 years ago, bago mag-gera, tama mo pa, nararamdaman pa namin ang gera. Hirap ng buhay. So, nung ako po ay nag-anak, dahil sariwa yung bilin, huwag magnakaw. Isa sa kasalanan po na hindi ko ginawa ay pagnanakaw. Ang dami kong nagawang kasalanan. Liban sa pagnanakaw. Okay? So hindi ko yun nagawa. Kahit nung Christian na ako, hindi ko yun nagawa. Kaya ang tita ko, pasabi ng tita ko, Manny, nawawala yung mga alas ko. Pupunta ako ng Green Hills, kahalugagin ko yung bahay. After na noon, di aalis siya. Mahahanap ko yun. Tapos pag nahanap ko na, ito ikaw mo, ito yung ganito.
tita, ito yung pera mo, ayan, ganyan. Tapos yun, natutulog ako, kakatukin ako, umiyak man, love kita talaga, love kita. Bakit? Paano mo to nakita? Dito ko nakita, dito ko galanto. Kasi nagbibintang na siya, pinagbintangan na ang lahat, ang gobyerno, pamahalaan, ang Iraq at Iran. Ito na, okay. So, ang lahat ng tita ko, ang gagawin nila, pupunta yan sa Almeda. Taga-Almeda kami, taga-Tondo eh. Pupunta yan. Naghahabulan yan, naguunahan. Naguunahan sila para magbabakasyon ako sa bahay nila. Hindi dahil sa cute ako, unang-una dahil mahahanap ko lahat ng nawala sa kanila. So, ang rule namin sa pamilya, huwag magnanakaw ng konti sa buhay. Okay? So, nung nag-anak ako, yun din ang bilin ko sa mga anak ko. So kapag ang anak ko may dalang camera, saan yung camera? Binigay sa akin kasi nung teacher ko, binigay sa akin ng kaklase ko. Kasi bakit? Kasi ang cute-cute ko raw, isoli mo yan. Bakit? Hindi ko alam, baka ninakaw niya eh. The moment ang pamilya, di ba, nag-umpisang magnakaw, diyan mag-uumpisa ang bigat ng buhay. Bakit? It angers God. So paano ka lalahok? Paano ka magiging competitive kung ang kamay ng Diyos nakadagan sa balikat mo? So anong gagawin mo ngayon? Tanggalin mo yung bigat ng balikat sa balikat mo ang kamay ng Diyos, and then hingin mo yung pagpapala niya, pero ang una niya sasabihin sa iyo, huwag kang magnakaw. Kasi ang pagnanakaw may curse, pangalawa, ang pagnanakaw may anger ang Diyos. So the question is, ang rule ko lagi, huwag mag-uwi. Bakit ka nang hingi? Ayoko. Kaya ka binigyan, siguro pinaringgan mo. Diba? Hiningan mo. Ginamit mo yung galinto mo para makakuha ka sa mga klase mo. I don't permit that. Iuwi. Kasi mabibili natin yan kung totoong kailangan natin yan. Nag-i-start ang pagnanakaw pag pinipermit mo. Talaga anak? Kasi ang cute-cute mo kasi kaya binibigyan ka ng mga klase mo. Na hindi mo alam na nagnanakaw na pala yung anak mo. So how to avoid this? What is now the call of the Lord for every believer? Number 1 is that you must be the voice of righteousness. Every individual or family, di ba, lalo na ang Christian, must be the voice of righteousness. Dapat the church must speak against nakaw, against lies. That we must speak the truth with humility, with love, and with courage. Mag-create ka ng atmosphere o culture na sa tahanan mo, dapat matuwid tayo. Walang mandadaya. Maganda ba yun? Number 2, dapat linisin mo yung kamay mo. How to do this? Sabi rito, you live with clean hands. Di ba? Di ba? Kasi bakit? Kasi we cannot condemn di ba? We cannot condemn public corruption eh. While excusing our private dishonesty in life. Turo ka ng turo sa iba. Nagnakaw kayo, pinagganyan nyo, pinagsamantarahan nyo, namolesan nyo ang kaba ng bayan. Tapos ikaw naman din ay pareho lang ng pagnanakaw na ginagawa sa iba't iba lang degree o level ng pagnanakaw. Yung sa kanila, grade 12, sa'yo grade 1. But same grade. Sabi mga sa katabi mo, live with clean hands. Pangako mo kay Lord, magdesisyon ka, Lord, hindi ako mag-uuwi ng bagay na hindi pinagpaguran ng aking kamay. That's the starting point of living a clean hands. Are you okay? Can I hear an amen? Number 3, dapat in our church, dapat in your family, we must raise Daniel's incorruptible, impeccable, Joseph, incorruptible, impeccable, and Nehemiah's. Mga tao na nilalagay sa pamahalaan, sa pamamahala na may malinis na buhay. Matutuwid na leader na hindi mababribe, hindi magsisip-sip kasi hindi sila tinawag para i-please lang ang tao, kundi luwalatiin ang Diyos sa mundo ng gobyerno, sa mundo ng pagkakalakal business, at maging sa mundo ng pamayanan o anuman. Let's raise the banner. And number 4,
is to pray for national cleansing. Ibig sabihin, ang revival tsaka integrity ay nag-uumpisa sa bahay ng Diyos. At dapat mismo sa bahay ng Diyos, ang mga anak ng Diyos tapat. Tapat sa oras, tapat sa resources, tapat sa kanyang may bahay, tapat sa kanyang mga anak, na walang cheating, walang infidelity, walang dishonesty, na nakakalusot kasi lahat nag-i-strive at nagtatry maging malinis. Bishop, ayoko kasing gumawa ng hindi galing sa puso. Hindi mo kailangan ilagay sa puso. Basta i-try mo. Pilitin mo. Kasi mo, hindi pa ako kampante. Hindi mo kailangan maging kampante para isang araw honest ka na. Hindi. Pilitin mo. Try every effort to be honest and to be whole as you deal with other people. Kaya mga Kristyano dapat hindi nagbebenta ng peke. Ito pampahaba ng buhok. Ito pampatangkad. Ito pag ininom mo to, 4 na kamay ang lulusot at lilitaw sa'yo, magiging magaling kang masahista. Sipin mo, masahista ka, 8 kamay mo, ininom mo yan. Huwag tayo magbenta ng bagay na hindi naman nangyayari. Kasi kung gaano ka mandaraya yung product, mismo din na nagbebenta ay mandaraya. Hindi kayo magkahiwalay. So bilang Kristyano, alamin ko anong produkto ko, ano ba ito. Pag ininom mo to, grabe ka. Pag ininom mo to, makikita mo na si Lord. Inumin mo na. Tama nga, nakita na niya si Lord. Ang tanong, sinong Lord ang nakita niya? So what is now the hope of our nation? The hope of our nation is repentance. And the hope of our nation is true repentance because God restores a nation who wants to repent from sin. Ako, this is my prayer, you know. My prayer is this, that one day our president, before the end of his tenure, will be led by the Holy Spirit. That he will go alone in Luneta. Alone. Walang video, tsaka walang ganyang kalalaking screen. Walang FAR 64, tsaka spotlight. That he will be led by the Holy Spirit to go there. And he will be kneeling down before God. Simultaneously, yung cabinet members niya will follow him. And will kneel down. Tapos dahan-dahan lahat tayo pupunta doon. Hindi tayo maninisi at manunuro. Ang sasabihin natin, lahat tayo nagnakaw. Una siya, lahat tayo. And it happened during the preaching of Jonah, if you remember, that Jonah went to Nineveh and he preached the gospel. He preached the message. And you know what happened? The king heard the message. Alam mo ginawa nung hari? Kusa. Nagpa-fasting siya. Ilang days. Tingnan nyo. Ilang days siya nagpa-fasting. Ang dami. Hindi lang yon. Simultaneous. Hindi lang yung tao at yung mga satraps niya at yung magagaling niyang mga cabinet member ang nagrepent. Sumama lahat ng pamilya. Hindi lang yon. Inutusan na niya, taka muna, kasama na ba ang pamilya magre-repent? Oo. Sabi niyo, isama na pati hayop. Isinama nila lahat pati hayop. Lahat nag-fasting. Lahat nagsuot ng saklot. Lahat umiyak. Humiling kay Lord ng awa, bigyan ng pagkakataon ng Nineveh. You know, ang Nineveh, deserve ng Nineveh wasa. Kasi ang central o capital ng Assyria, Nineveh. Destroying Nineveh, destroying Assyria. Pagkakataon na ni Lord. Huwag na niyang hipuin ang puso. Ayun, ginawa ni Yahweh ng ating Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Hinipo yung hari. Walang nag-utos. Siya mismo nabagabag sa message ni Jonah. At siya mismo ang nanguna. Narinig ko na may mga bishop ng evangelical pumunta sa Malacanang, pinray over ang ating presidente. Ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon, papasok, sasabihin ko talaga sa kanya, President, you repent. You lead us to repent of what your government committed against this nation. At ako rin bilang obispo ng church namin magre-repent sa nakumit ko ring kasalanan ng pagnanakaw. Anumang level ang nanakaw ko o anumang uri ang nanakaw ko,
At lahat tayo, wag nang manuro kung sino may kasalanan, kundi lahat tayo magsisi. Yan ang magre-restore ng bansa natin. Are you still with me? Are you still with me? Kung papapasukin niya ako sa Malacanang, hindi ako mamumulitika. Sasabihin niya, you're doing great. You repent. At magre-repent din ako kasama mo sa kasalanang ginawa natin sa bansang ito. You know why? Kasi pag hindi ka nag-repent, hindi mare-restore ang bansa. Kapatid, tatay, mga nanay, hindi tayo nagsisi, babaksak ang pamilya mo, lalo na kung may pagnanakaw. Listen carefully. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Or do you not know the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, sabi-sabay nga thieves, nor greedy, nor drunkard, nor slanderers, nor swindlers. Ano sabi sa dulo? Ang magnanakaw papasok sa mall, papasok sa Paris, papasok sa US, papasok sa lahat ng properties. Makakapunta sa iba't ibang bansa, pero isang lugar lang ang hindi nila mapupuntahan. Never sila papasok sa kaharian ng Diyos. E di pa nakakalungkot? Sa laki ng pera mo, nakapasok ka saan? Sa casino, nakapasok ka. Nakapasok ka sa 7-star hotel. Nakapaglaro ka sa Las Vegas. Nakapasok ka sa lahat, business class na eroplano. Nakakain ka ng pinakamasarap na mga resto. Pero isa lang di mapapasok. Nagnanakaw ka, never ka papasok sa kaharian ng Diyos. Hello? Kung Kristiyano ka at born-again Christian ka, then decide today that I will never steal from someone. Because stealing from someone is not about that someone, but stealing from someone is not about sa kanya, but it is about your relationship to your God. You shall not steal, not in your home. You shall not steal, not in your business. Avoid mag-uwi ng gamit kailanman ng opisina. It is not yours. Huwag kang magnanakaw ng oras. Huwag kang magnanakaw ng bagay na hindi mo pinundan. Not in your office. Never steal, not in your position. You shall not steal, not in your nation or in this nation. Because God is raising a generation who chooses integrity over corruption. Pag ginawa mo yan, pagpapalain ka ng Panginoon. God will completely bless the hands who refuse to steal from men and from God. Tingnan niyo po yung kamay niyo. Sabihin niyo sa kanya, di ka na muli kailanman magnanakaw. Amen? Sabihin mo sa isang kamay mo, hindi ka na muli kailanman. Sabihin mo, come on, magnanakaw. Sarap, hindi maging magnanakaw. Amen? Tatay tayo lahat. Hingi tayo ng awa sa Panginoon. Hindi ko alam kung proper. Hindi ko ito nagawa kaninang umaga. Hindi ko pinipilit kayo, lalo na sa mga may edad. Pero gusto ko kayo lumuhod. Pero hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating bansa. Okay pa kayo ron? Humingi tayong tawad kay Lord. Lord, tawarin mo kami. Kasi nakapagnakaw kami, marami, hindi ko alam kung ano man.
Pero nakapagnakaw. Kneel down now, right now. I want to close the light, please. As I lead this congregation to bow down before God, asking God, Lord, may you forgive this nation. We are a nation of thieves. We are being ruled by thieves. Theft and robbery is the number one sin of this nation. Hingi tayo ng tawad, kapatid. Simple lang, promise, maiksi lang ito. Linisin mo yung puso. Hingi ka ng tawad sa Panginoon. Sige po, I'll give you 1 minute to talk to God and ask God, God, patawarin mo ako na kapag nakaw po ako sa iyo, sa sino man, sa aming bansa, kawawa ang bansa namin, kasi nagnakaw ako. Ikaw mismo ang humingi ng tawad. Hingi ng tawad kay Lord. Ask God for His mercy. Kasi kaya ni Lord linisin ang kamay mo mula sa pagnanakaw. At sisiguraduhin ko sa iyo na kailanman ang pagnanakaw ay hindi kailanman ibibintang sa iyo ng Diyos sa panahon ng paghuhukom. Lord, humingi kami ng tawad bilang pamilya. Ang Life Giver ay maliit na pamilya lang po. Hindi namin binubuo ang bansa. Pero nire-represent namin ang aming bansa, maging aming pamilya, maging ang aming mga sarili. Humingi kami ng tawad, Lord, sa pagnanakaw. Nagnakaw po kami, inaamin po namin. Nakapagnakaw po kami, inaamin po namin. At nagnakaw kami at nagre-raise ng magnanakaw. And so, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Nagbabalik loob sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi kailanman nagnakaw. Bumabalik kami sa iyo, sa iyong mga salita, maging sa iyong prinsipyo at mga buhay na kaalaman at kautusan. Sinasabi namin, Lord, we ask for forgiveness, that may you wash us with your blood, that from the top of our head down to the soles of our feet, even our hands, we admit, Lord, we are unclean. At humihingi kami ng kapatawaran. Ibuhos mo ang masaganang dugot. Linisin mo ang church na ito sa lahat ng uri ng pagnanakaw. Linisin mo ang simbahan na ito sa iba't ibang uri ng kasalanang nagawa namin mula sa pagnanakaw. At nanunumbalik kami, Lord, na never again nahihipuin ang aming mga kamay ang mga bagay na hindi para sa amin at hindi kailanman intensyon sa amin ng Diyos. May this hand pure again. Cleanse the hands from impurities and for love for money, from greediness, Lord God. Patawarin mo kami. Ngayon, dahil pinatawad mo na kami, Panginoon, humingi kami ng awa at habag. Patawarin mo po ang aming bansa, ang aming mga ama, ang aming mga ninuno, ang aming mga leaders. Patawarin mo po sa kasalanan ng pagnanakaw. At ibalik mo po kami sa pagmamahal sa bansang ito, na kaya namin mamahalin ang bansang ito dahil mahal mo ang bansang ito, Panginoon. We go back to your will and to your purpose because we believe patatawarin mo ang aming bansa. Lord, isang prayer, ipuhay mo ang aming presidente na makikita namin siya na aakayin niya ang buong bansa magsisi sa liwasang bayan sa isang publikong lugar. Hindi dahil sa pinaluhod siya ng pastor, pinirail over siya ng pastor, pinatungan siya ng kamay ng pastor, kundi dahil kusa siyang luluhod at kusa siyang aamin at kusa niyang aaminin ang kasalanan na nagawa ng kanyang pamamahala at ng kanyang kawan. And today we believe na may giniba ka na sa ere, may sinira kang kaharian, may winasa kang mga kuta
o strongholds na ngayon ay baksak at wasak na. At naniniwala kami na kami po ay pinatawad mo. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pagluhod. Tatayo po tayo lahat. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. I have a good news to you. This is the first day or first Sunday of the month December. This is the last month for the year 2024. Hindi na ho ito babalik. Uusad at dudulas ang December, isang araw, ubus na po. Pero kalakip ng alaala ng 2025 ay ang pag-aalaala natin sa kamatayan ng ating Panginoon. So alam ko, meron na kayong paraphernalia po dyan. Sige po, kuha na po kayo. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not Sige po. lift our souls. Bigyan ko kayo ng time, buksan na po niyo yung cup niyo kasi mahirap siyang buksan. Okay, very good. Yan, buksan na po niyo. Very good. Give us pure heart. Taas natin ang ating mga tinapay. Si Jesus, bago ipagkanulo, tumampot ng kaprasong tinapay, pinagpira-piraso at sinabi, itong aking katawan na binibigay sa inyo. At tuwing kakanin nyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Paki-break natin yung bread. Father, we break the curse of sin and the curse of stealing. Lahat ng sumpa na nilagay ni Satanas at ng aming kasalanan sa bansang ito, ang bansang ito ay nilinis na sa pamamagitan ng katawan ng aming Panginoon. Yung 40 lashes brought healing to 40 major diseases, enough for us to be healthy and to be strong. We are a generation who are strong and healthy. And today we break that bondage and curses in the name of Jesus. Salamat po sa iyong katawan, buo na namatay sa aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Kanin ng tinapay. Kunin ng cup. Taas natin yung cup. Matapos magapunan, dinampot ni Jesus ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan. Na tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Lord, bawat kasalanan, past, present, at future sin, ay in-address ng iyong dugo. By one sacrifice, we were forgiven, saved by the blood of Jesus Christ. At kami po ngayon can stand freely, without fault, cleansed by the blood of Christ. Sa harapan ng Panginoon, we are now acceptable. We love you. We thank you in Jesus' name. And everybody say amen. You can now drink from the cup. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ay, gusto ko i-welcome si Ate Jean. Ate Jean Pelaez, yan, no? From Iloilo yan. Ako, doktor yan, siya ay educator, at ako, may gagawin na naman dito yan. I think seminar yata, tama ba, te? Hallelujah, pray ng Panginoon Diyos. Taas sa kamay, nakakalungkot na, no? Tapos na, no? Ilan dito ang gusto, wag na matapos, taas sa kamay. Sige, maiwan na po kayo dito, puri ng Panginoon. Taas sa kamay, come on. Wala ba akong okay, may the good Lord richly bless you and your children. May keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, may His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends. Stay beautiful, gorgeous. Make the good Lord bless you. See you next week. Mama Mua. God bless you.